amiga! Welcome back to my YouTube channel. This is Kim Medel. Hindi sana ako aalis ngayon. Kaso, meron kasi kami Christmas party sa Sabado. Tapos bukas na kami pupunta ni Habi doon kasi medyo malayo-layo eh. Tapos, doon na lang din kami matutulog. Kailangan kong bumili ng mga gift wrappers kasi nga hindi pa ako nakapagbalot ng mga gift namin sa mga bata at sa mga friends namin. Tapos yung exchange gift namin ni Habi, nakapamili naman na kami kahapon. Kaso, nakalimutan kong bumili ng mga wrappers. So, kailangan kong lumabas ngayon at ako lang mag-isa. Hindi na muna sasama si Habi kasi nagluluto siya ng dinner namin tonight. Lulutuan niya kasi si dad ng dinner. Parang chicken roulade yung lulutuin niya. Habang ako naman ay pupunta muna saglit ng Tweed Heads para nga bumili ng mga gift wrapper. Hindi na nga ako naligo. Nagpunas lang ako mga amiga. Kasi naligo naman ako kahapon. Alam niyo na, hindi naman tayo araw-araw naliligo, di ba? Basta nakapagpunas, scary bells na yan. Tapos, gagawa rin pala ako ng dessert. Gagawa tayo ng mango float. Tapos, may isa pa, buko pandan. Nakabili pala ako ng buko pandan sa Filipino store. Yung shredded buko ba? Ngayon, ay alis na muna tayo, Siyempre, lagay muna tayo ng mga sa mukha. Para naman hindi tayo sobrang pale lumabas. Lagay muna natin yung mga imperfection dyan. Kahapon kami dumating ng bahay. Galing kami sa trabaho. Kapag Wednesday kami bumabiyahe, PM shift si Habi niyan. Tapos, kapag Wednesday naman, kapag Tuesday naman kaming bumabalik dito sa bahay, si Habi galing ng night shift. Kasi kung night shift siya, last work niya is Monday night. So, pagka out niya pagkakinabukasan, which is Tuesday, yun na din yung araw na uwian namin, na flight namin. Lagi kasi ako sumusunod sa ni Habi sa shift niya. Kasi kung PM shift siya, matatapos siya ng date ng Tuesday. So, wala na kasing flight ng Tuesday ng gabi. So, Wednesday kami umaalis ng camp kapag natatapos siya ng Tuesday ng alas 9:30. So, I think okay na itong look natin. Ayan. Okay, mga amiga, tara. At magmamaneho na naman ang amiga nyo. Alam nyo ba, matagal-tagal na ako hindi nagmamaneho dito talaga. Kasi alam nyo naman, si Habi laging nagdadrive para sa atin. Magdadala lang ako ng sling bag. Lagyan lang natin ng cellphone at saka wallet. Ang gulo ng background ko, mga amiga. Suot lang tayo ng singsing. Ang daming singsing. So, ayan. Hindi na ako magsusuklay. Nawala na naman yung suklay natin. At wala tayong pabango dito. Nasa bag. Ayan. May isang suklay na tira. Okay. Nakapagbahay lang tayo, Kasi dyan lang naman mga 25 minutes drive lang naman. So, let's go.
Dadala ako ng tubig. Kasi uhawin ako eh. Lagi talaga akong may ganito. Ayan. Kailangan ko yung stand. Kailangan ko rin ng mga bag. May hahanapin muna ako sa maleta. Saglit lang. Pabango na muna. Buti na lang hindi umulan ngayon. Kasi kapag, every time na umuwi kami, umuulan talaga. Actually, naglalaba ako mga amiga. Puntahan muna natin yung laundry natin bago tayo umalis. Puntahan muna natin saglit. Ito na ko. Bantay akong gilabahan. Ingat rin ba? Bako yung susi. Ha? Nasa yung susi. Wala pa. Asan mo gibutang? So, naglalaba ako dito. Ay, nilagyan ko na pala ng So, let's go. At aalis na tayo. Ang init. So, we're here na, mga amiga. Inom muna tayo ng tubig. Grabe, sa sobrang init, sobrang uhaw din. Dala tayo ng bag. Let's go. So, ito yung pinakamalapit na groceryhan dito sa bahay namin. Kingscliff.
So, mamaya daan tayo ng grocery. Pero for now, dito muna tayo sa bintahan ng mga gift wrapper. So, dito ako namimili. Diba? Kasi mga mura dito eh. Yung mga gift wrappers, yung dami nilang ano oh. Dito lahat. Yung mga wrappers, ribbons, tsaka ito, 350 lang, may ano ka na. Actually, dalawa lang. Konti lang. 4.99. Ito na lang oh, 5 packs for boys. Ito, 2 packs. 3.99. Parang ubos na yung ano nila dati. Yung bet natin. May mga ribbons. Ang dami nilang ano dito. Gift wrapper lang naman yung bibili natin, no? Hala, wala pala akong box para sa gift ko. Di bali na. Kuha na lang tayo neto. 3 packs lang eh. 2.99. Blue for men's. Para hindi na magbalot-balot. Nakakapagod eh. Pero yung ano kasi, yung wrapper, mas ano, mas mura. You know what? Yung mga pangbabae na lang yung ano, bibilan ko ng bag. 3 packs. Dami kasi. 350. Gagawa na lang ako ng bag, diba? Gagawa na lang tayo ng bag kaysa bumili nito. Sige, gagawa na lang tayo ng bag. Tapos maghanap pa ako ng pangtali. Okay. Tapos na tayo namili ng mga pang gift wrappers, mga amiga. Nandito na naman tayo sa pharmacy kasi bibili ako ng gamot. So, bibigay muna natin itong ating prescription. So, while waiting dun sa prescription natin, tingin muna tayo dito sa cosmetics nila. Gusto kong mag-try ng ganito pero hindi ko alam kung marunong ba akong maglagay. Itong pa isa-isa. Just pricing. Thank you. I'm waiting for my medicine. Thank you. Double individual. Need to grab another lotion para sa bahay. In fairness, mura lang. Kuha nga tayo ng isa. Hala, 2 bucks na lang. Fashion Nutri-Score. $8 na lang oh.
Ang mura nito. Bibili na natin to. $8. From 17, $8 na lang. So, kunin na natin tong isang Vaseline. Diba? Meron sana Nivea. Mga mura lang rin yung Nivea nila. Pero mas mabango kasi tong Vaseline. Alam mo, Nivea na nga lang. Ito. Aloe and Hydration. $5 lang. Kunin na natin. Wala pa yung gamot natin. Naantayin natin na tawagin tayo. Upo na muna tayo dito. Or tingin-tingin na lang muna tayo ng pabango. Dito kasi sa price line nabibili yung mga pabango eh. Ay, actually wala silang pabango. Nandun ata sa kabila. Magko-close na sila soon. Pagkatapos natin doon mga amiga sa pharmacy, dito na naman tayo sa grocery. Kasi bibili lang ako ng mangga. Magma-mango float kasi ako. So, ito yung mga mangga nila. Kukuha lang tayo ng mango. Hanap tayo yung mga hinog. Hindi ko alam kung matamis to. Nakakatakot. Sana matamis. Ewan ko kung matamis to. Mango Kensington. Pag na nga lang ito, baka maano tayo. Ito na lang oh, parang ang tamis ng mukha. Di baling medyo mahal. Kasi tag $3.50 yung isa, $1.80. Parang ang tamis oh, kulay pa lang. Okay na siguro tong tatlo. Kasi baka too much kung marami. Ito lang naman yung bibili natin. Let's go, babayaran na natin to. Mag-aantay tayo. Shit, akala ko nawawala yung phone ko. Andito na tayo sa bahay mga amiga. So gagawa na muna tayo ng buko pandan natin. Yung buko pandan ko pala, lalagyan natin ng ng sago. Yung maliliit na sago. Tapos, ito pala yung nabili ko sa Filipino store. Pakita ko sa inyo. Meron ako nabili dito na ba't ayaw bumukas? Ito. So, shredded coconut. Bumili ako ng dalawa. Ayan. So, ito yung ating pangbuko pandan. Bumili na rin ako ng coconut water. Baka kasi kailangan natin. And then, etong mga cream. Siyempre, wala tayong Nestle, no? May nakita akong Nestle sa Filipino store. Sako, ang sobrang mahal. Grabe, mahal na. Eto nasa $3 yung isa, $4. Mga na siya, ilang liters to? 600 ml.
Tapos yung ating Nestle, alam mo naman 'di ba, medyo mahal na yun sa Pilipinas, aabot nga yun ng 50 yung isa. Dito sa Australia, aabot ng parang 2,000 yung isa. No. $8, aabot ng sobra 500 pesos. Bibili ka ba nun? Sabi ko, wag na. Tapos marami akong kailangan, kaya hindi na ako bumili. So, lulutuin natin to. Ayan, sago. Hindi ko alam kung mauubos ko siya. Kung mauubos ko siya. Baka meron tayo ditong tira nung dati pa. Check natin. Alam nyo mga amiga, naku, meron pa pala ako dito. Sinabi ko pa. Dapat hindi na ako bumili. May extra pala ako eh. Pero alam nyo ba, masarap to pang pang tapioca, yung sa mangga. Alam mo yon. Hirap naman ito. Kuha tayo ng gunting. Ito na yung gunting natin. I don't think na hindi ko siguro ito ubusin. Kasi baka puro na. Magpuro tapioca na yung ating sago. Sagot gulaman. Gagawa din ako ng gulaman by the way. Syempre, pandan. Buko pandan, 'di ba? Uubusin ko kaya? Ubusin ko na lang, eh. Ubusin na lang natin yung isa. Dadagdag lang ako ng tubig. Etong tapioca, lagi talaga to meron sa sa Filipino store. So, hindi talaga ako mahihirapan pag naghahanap ako ng tapioca. Kasi napakarami. Kahit paminsan nasa grocery siya dito sa Woolworths. Yung talaga, nahihirapan ako paminsan maghanap ng yung buko talaga. Kasi sa Filipino store ko lang talaga yan mabili. Wala sa wala sa mga grocery dito. Tapos, namili na rin ako nitong mga baso. Kasi ilalagay natin sa baso, 'di ba? Para mapantay siya. Para para hindi ng mga baso sa party. Kasi dadalhin natin to sa Sabado eh. No, bukas. Actually, bukas aalis kami ni Habi. Pupunta kami sa Ipswich kasi may appointment rin kami. May i-check kami. Mga amiga, may i-share ako sa inyo pero next time na. Excited ako na kinakabahan. Next time ko na i-share kung ano yung sasabihin ko. Alam nyo ba mga amiga, napakatagal nitong lutuin. Nakakangalay ng kamay. Dapat kailangan mo din to laging i-mix kasi dumidikit siya. Hinaan natin yung apoy. Parang ang lakas. Parang naubusan na ito ng tubig, oh. Sabi ko kay Habi, itong niya. Nagluto kasi si Habi ng chicken roulade. Binake niya, tapos may mashed potato. Yung kapatid ko nga pala na nasa Pilipinas, si Carlton at saka si Angel, yung sister-in-law ko, kinasal na nga pala sila. Congratulations, brother!
kahapon yung kasal nila, 'di ba? Hindi tayo umuwi kasi biglaan talaga yung kasal nila, mga amiga. Kasi yung kapatid ng ng sister-in-law ko na sa Canada, umuwi kasi kaya isinabay na talaga nila sa pag-uwi niya. Kasi mas mahirap talaga umuwi ng kapag nasa Canada ka, hindi ka yearly nakakauwi kasi ang layo talaga ng Canada. Kumpara mo dito sa Australia, pwede naman sana kaming umuwi. Kaso medyo mahirap tight yung budget natin. Kasi kakauwi lang natin nung June, July, tapos bumalik ako kasi may emergency. Kaya hindi na ako umuwi ngayon. Kasi yun nga, yung budget, wala talaga sa budget. Importante, wish ko lang talaga sa kapatid ko na yung away nila, iwas-iwasan na, tapos, think before you say something, alam mo na, kasi mag-asawa na kayo hindi na kayo yung live-in partner. So, yung mag-asawa, nagkakaintindihan yan sila yung magkakampi sa buhay. Hoy, drama. Yes. So, yung kapatid ko kasi, at saka yung partner niya, yung wife niya, wife na, at saka husband. Ang tagal na nila, 20 years together. May anak silang may anak silang babae, nagkaanak sila nung college sila. 17 at saka 18 years old. Yes po, naging maagang ama po yung aking kapatid at saka naging maagang tita, mami po yung amiga nyo. Kasi isa ako sa nagpapalit ng diaper ng pamangkin ko. Parang nanay na rin ako. Kaya kahit wala pa akong anak, naranasan ko na rin na parang maging nanay. Gumising ng madaling araw, kahit na hindi mo pa gustong gumising pero nakakagising ka kasi yung bata umiiyak. Kasi yung sister-in-law ko nagtatrabaho kasi sa dati habang nag-aaral. So kami ni mama yung nagbabantay talaga sa pamangkin ko. Kaya yung pamangkin ko na yun, yung nakikita nyo dito sa mga vlog ko sa YouTube, yun, grabe, sobrang close talaga sa akin yun. At saka lahat ng gusto niya, hindi talaga siya nahihiya kung ano yung hingin niya. Himihingi talaga yun. So, parang naging anak ko na rin siya. Naging batang ina. Yes. So, yung na siya ngayon, ilang taon na ba si Andy? Nasa 16 na siya, 2 years na lang. 2 years na lang mag-18 years old na siya. Tinanong nga namin siya kung gusto niya bang mag-debut. Sabi niya, depende daw, nalilito pa siya. Naabutan na tayo ng gabi, mga amiga. So, ngayon nagawa na ako ng mango float. Hindi pa tapos yung buko pandan kasi pinapalamig ko pa yung buko na nakalimutan ko. Ano yung tawag nito? Pangalawang tray ko na nga pala ito. Gulaman. Ayan. Pinalamig ko muna yung gulaman. Tapos mamaya, pag malamig na yung gulaman, ihahalo ko na siya dun sa ginawa nating mix para sa buko pandan. Ito. Gamitan natin ng hand mixer ang ating cream ng mango float. Buksan na muna natin. Ito talaga yung ginagamit namin dito sa Australia. Ay! Na cream, mga amiga. Thick and cream ito.
Parang napakarami naman na pala nito. Tapos dahan-dahan natin lagyan ng gatas. Hindi na muna natin iubos yung gatas. Kasi meron pa naman tayong buko pandanda. Magagamit pa naman yan doon. Ay, buksan ko na nga rin pala ito. Prepare na natin ang ating pangpatamis. Condensed milk. Siyempre, walang carnation dito. So, ito yung gamit namin. Woolworths. Woolies brand. Magtatalsik-talsik. Oops. Ganito dapat yung consistency ng ating cream, mga amiga, kapag gagawa tayo ng mango float. Yan. Yung wala na talagang hindi na siya loose. Tight na siya. So, ito yung ating cream ng mango float. Tapos, ilalagay na natin siya sa lalagyan.